Isang tao ang nagising sa isang kakaibang lugar. Nalilito kung sino siya, at kung siya ba ay patay na. Narinig niya ang boses ng isang babae. Nagmumukowa sa isang ninuno na maawa sa kanya, at sa kanyang anak upang payagan siyang manganak. Ngunit ang sagot ay isang mariing pagtanggi. May isa pang boses na nagsabing, ang lambak ng Diyos ng gamutan ay nagpasya na. Ang pinagmula ng ina ay nasira na. Kulang siya sa likas na talento. At ang batang nasa sinapupunan niya ay may karaniwang pundasyon lamang. Nagpatuloy ang boses sa pagtatanong kung paano nagawang magluwal ng angkang luho ng ganitong klaseng anak nang hindi sila pagtawanan ng ibang mga angkan. Nagtaka ang pangunahing tauhan kung saan nanggagaling ang usapan at ano ang ibig sabihin ng pagiging isang sanggol na may likas na kakulangan. Bigla niyang naunawaan ang nakakatakot na katotohanan. Napunta siya sa isang pantasyang mundo. Bilang isang hindi pa isinisilang na sanggol, nakita niya ang kanyang buntis na ina sa harapan niya. At napagtanto niya na siya ang batang tinutukoy nilang may likas na kakulangan. Napansin niyang determinado si matandang Jongjo. Natalikuran siya, at naisip niya kung gaano kalupit ang mundong ito, na pinamumunuan ng lakas, kung saan tinatanggihan na agad ang mahihina. Kahit nasa sinapupunan pa lamang. Tinanong ng ina na si Shantian, kung sang-ayon siya sa desisyong iyon. Sumigaw si Shantian pabalik, kung paano maibabahagi ng isang batang may sirang ugat at buto ang mga yaman at kapalaran ng angkang luho. Inilahad pa niya ang pagkakaiba kay Yuner na itinuturing na isang langit na katawan. Sumagot ang ina ng may galit. Ipinaalala kay Shantian na siya mismo ang naglipat ng kanyang likas na tunay na enerhiya sa kanya para iligtas siya nang minsang siya'y nasugatan at nawala ng malay. At dahil doon, nasira ang ugat at buto ng kanyang anak. Binigyan siya ni Shantian ng isang pagpipilian. Umalis sa angkang luho o talikuran ng anak. Nagulat ang ina sa mga pagpipiliang iyon. At nagtanong ang sanggol sa sarili, kung anong klaseng taong walang puso ang pipilitin ng isang ina na pumili sa ganoong paraan. Habang nag-aalala siya sa magiging desisyon ng kanyang ina, ipinahayag ng ina na nagngangalang Jung Chie-shin, na iiwan na niya ang angkang luho. Nagulat si matandang pinuno at si Shantian. Sa kanyang sinabi, idineklara ni Jung Chie-shin, na mula sa araw na iyon, ang kanyang buhay at kamatayan kasama ng kanyang anak, ay wala nang kinalaman sa angkang luho. Sa sandaling iyon, nangako ang bata sa kanyang ina, na kahit siya ay mahina at may sirang ugat at buto, pagsisikapan niyang magsanay upang makamit nila ang kanilang dangal ng magkasama. Sa sandaling iyon ng kanyang matinding pagpapasya, lumitaw sa harapan niya ang isang elektron-ikong sistema, na tinawag na late bloomer system, na nakakabit sa kanya, dahil ipinakita niya ang determinasyong magsanay. Nabigla at natuwa siya na mayroon siyang sistema, ngunit agad din siyang ninas sa pangalan nito. Sumigaw siya na hindi pa nga siya ipinapanganak. Para tawaging late bloomer, kalaunan ay nadiskubre niya, na ang buong pangalan ng sistema ay System of Late Blooming Greatness. At napaisip siya, na kahit nasa sinapupunan pa lang siya, pinipilit na siya ng sistemang ito, na magsikap at magpursige. Pagkatapos noon, napaisip siya kung ang sistemang ito ay dumating ng 300 taon nang mas maaga. Ipinakita ng sistema sa kanya ang isang sulyap sa kanyang mahirap na kinabukasan, kung saan siya at ang kanyang ina na si Jung Chie-shin ay hindi makapagsanay ng kultibasyon at pagtatawanan at hahamakin ng lahat. Nagpatuloy ang sistema sa pagpapakita ng trahedya ng kanyang buhay. Ipinakita nito kung paano nakamit ng kanyang kalahating kapatid ang Dao, habang siya naman ay nabubuhay lamang dahil sa mga pildores na ipinakiusap ng kanyang ina. At ipinakita rin kung paano lamang siya nagkaroon ng matinding determinasyong labanan ang tadhana matapos mamatay ang kanyang ina. Mariing tinanggihan ng sanggol ang ganitong kapalaran, at sumigaw sa sistema na itigil ang pagpapakita ng malungkot na hinaharap na iyon. Nang mapagtanto niyang ang sistema ay dumating ng 300 taon na mas maaga, nagpasya siyang baguhin ang kanyang tadhana, mula sa pagkabigo tungo sa tagumpay, at nangakong isusulat niya muli ang kanyang kwento, upang maging isang himalang yayanig sa kalangitan. Ipinakita ng sistema ang una nitong misyon, ang magkulit ba ng kusa sa unang pagkakataon, at ipahanga ang kanyang ina, na may gantimpalang pagsasanim, sa isang sinaunang banal na katawan.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Ipinaliwanag ng sistema na ang katawan na ito ay nagbibigay ng walang kapantay na lakas, na kayang hamunin maging ang mga sinaunang emperador. Napagtanto niyang sa biyayang iyon, kaya niyang labanan ang itinakdang tadhana. Sinamantala niya ang panahong nasa sinapupunan pa siya, upang madaling paikutin ang espiritual na enerhiya. Sa pamamagitan ng paghinga ng pangsanggol, nararamdaman ng kanyang ina ang kakaibang galaw sa loob niya, at namangha kung nagsisimula na bang magkulit ba ang kanyang anak. Habang nasa sinapupunan pa lamang, inanunsyo ng sistema na tapos na ang misyon, at sinimulan na nito ang proseso ng pagsasanib sa kanya ng sinaunang banal na katawan. Biglang nakapansin ang ina ng kakaibang liwanag sa labas, na tila kidlat, at sa kanyang kamalayan, nakakita siya ng mga bisyon ng mga sinaunang emperador. Sa harapan ng mga ito, maging ang pinakadakilang bayani ay walang halaga. Nararamdaman ng ina ang agos ng gintong espiritual na enerhiya, na unti-unting inaayos ang kanyang nasirang pundasyon. Lalong nadagdagan ang kanyang pagkalito, kung paano nagmula sa anak niyang sinasabing may kakulangan. Ang ganitong kakaibang pangyayari, ipinaliwanag ng sistema ang landas ng cultivation, na nagsisimula sa tatlong mababang antas: ang pagbabagong dugo, langit ng yungib, at pagpapakita ng espiritu. Bawat isa ay may tig-10 antas. Binanggit ng sistema na ang sinumang makarating sa ilang ranggo bago pa man maging ganap na adulto, ay maituturing na may pambihirang katalinuhan. Sinabi pa nito na ang isang nilalang na makakabasag sa antas ng pagpapakita ng espiritu, bago pa man tumanda, at umabot sa antas ng venerable realm, kahit sa unang antas pa lang, ay itinuturing na isang himala sa lahat ng himala. Iyon ang tinatawag na tadhana. Ipinakita ng sistema ang bagong estado ng bata, na ngayon ay pinangalan ng Zhongwang, na may taglay na sinaunang banal na katawan, at nakarating na sa unang antas ng pagbabagong dugo, na mabilis ding umangat sa ikalawa, ikatlo at ikaapat na antas. Ipinahayag ni Zhang Wang, na ang sandaling ito ang simula ng kanyang pakikipaglaban sa tadhana, at ng muling pagsusulat ng kanyang sariling kapalaran. Samantala, dumating ang ina sa isang malaking tahanan, at ipinahayag ang kanyang pagbabalik sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. At sa asawa nito, sinalubong siya ng kanyang kapatid, na si Jiang Wang, at ng asawa nitong si Jiang Sikheng. Ipinaliwanag ni Jiang Wang, na pumunta sila upang humingi ng tulong sa isang mas mataas na sekta upang magamot ang kanyang anak. Dahil walang sino man ang nangangahas, nagalitin ang Angkang Luo. Matalim namang sumagot si Jiang Sikheng, at sinabing nagbalik lamang si Zhang Qishan upang humingi ng tulong. Matapos siyang itaboy ng Angkang Luo, tiningnan ni Zhang Qishan ang babae, na may halong pangungutya sa tinig, na para bang sinasabing, hindi siya pinayagan ng Angkang Luo na kunin ang mga yaman mula sa kasunduang kasal ng tunay na tagapagmana ng angkang mo. At ngayon ay nagbalik siya dala ang pagkapahiya, habang sa katotohanan ay naghahanap lamang siya ng tira-tirang awa. Malungkot na sumagot si Jiang Qishan, na wala siyang ibang hinangad kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Galit na sumabat ang kanyang kapatid upang ipagtanggol siya, at inutusan ang asawa na manahimik. Sinabi niyang ang Angkang Jiang ay magbibigay ng lahat ng kailangan ng kanyang pamangkin. Sinubukan ng panganay na kapatid na si Jiang Wang na pakalmayan ang kapatid niyang si Jiang Qishan, at sinabing huwag na niyang intindihin ang masasakit na salita ng kanyang asawa. Ipinaliwanag niyang matalim lang talaga ang dila nito, ngunit mabuti ang puso. Ngumiti si Jung Sushin at sinabing ayos lang, at alam na niya ang ugali ng kanyang hipag. Samantala, ang sanggol na si Jung Wang ay nag-iisip na hindi pala inaapi ang kanyang ina, gaya ng inaasahan niya. Sa halip ay naramdaman niya ang init at pagtanggap ng Angkang Jung, na higit pa sa naramdaman niya sa Angkang Liao. Naputol ang kanyang pag-iisip nang dumating ang mga magulang ni Jiang Qishan, na nagbalita ng kanilang pagbabalik, kasama ang isang kilalang tao, ang pantas na si Miao mula sa palasyo ng paglikha. Namangha ang sanggol sa pambihirang ganda ng pantas, at napaisip siya na ang ganitong kagandahan ay karapat-dapat sa isang genshin na mundo. Bigla siyang nagulat nang muling lumitaw ang kanyang elektron-ikong sistema, na nagpakita ng bagong misyon sa ilalim ng pangalang Late Blooming Greatness. Napagtanto ni Jiang Wang na kusang gumagana ang sistema,
kapag nakakasagupan ng isang makapangyarihang tao. Kaya naisip niyang si Pantas Miao ang pinakamagandang pagkakataon sa ngayon. Napagpasyahan niyang kung maipapakita niya agad ang kanyang talento, mas lalo siyang pahahalagahan ng angkan. At pati na rin ang kanyang ina. Lumapit ang ina na si Jiang Zuxin at magalang na humingi ng tulong sa Pantas. Habang ang sanggol naman ay nagplano na pabibiliban ang Pantas, gamit ang lakas ng kanyang sinaunang banal na katawan. Hiniling ng Pantas sa lahat na lumabas muna, at sinabi niyang siya na lang ang mag-check sa bata, kasama ang pasyente sa loob ng bulwagan. Tiniyak ng Pantas sa ina, na hindi siya gagamit ng espiritual na enerhiya, upang pasiglahin ang bata, dahil mahina pa ito. Ipinatong ng Pantas ang kamay sa palso ng ina, upang suriin ang kanyang kalagayan. Narinig ng sanggol ang salitang mahina, at napangiti ng sarkastiko, na para bang hinahamon itong ulitin iyon. Sa harap ng kanyang sinaunang banal na katawan. Pagkapahawak pa lang ng Pantas sa palso ng ina, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Dahil naramdaman niya ang nakakatakot na aura, na tila nagmula pa sa magulong panahon ng sinaunang pinagmulan. Nagtanong ang ina ng may pag-aalala kung ano ang nangyayari. At nagulat ang Pantas habang tinatanong kung totoo bang nasuri na ang batang ito, na walang likas na kapangyarihan. Kinumpirma ng ina, na iyon nga ang sinabi ng mga manggagamot ng Angkang Luo. Nagpasya ang Pantas na siya mismo ang titingin kung gaano kalalim ang potensyal ng batang ito, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang suriin ito. Nararamdaman ng sanggol, na hindi pa nasisiyahan ang magiging guro niya, kaya nagpasya siyang ipakita ang buong lakas niya, at inutusan ang kanyang sinaunang banal na katawan na magbukas. Napansin ng Pantas, na ang maliit na batang ito ay hindi pa rin sumusuko, at humanga siya sa matibay nitong loob. Sinabing kung hindi siya nadpad dito ng hindi inaasahan, ang mundo ay mawawalan ng isang pambihirang henyo. Lubos na nagulat ang ina, dahil wala ni isa sa mga naroon ang nakakaalam ng tunay na kalikasan, ng likas na buto ng sanggol. Iminungkahi ng Pantas na gamitin niya ang kanyang natatanging kayamanan, na nagbubunyag ng katotohanan sa lahat ng bagay, upang pagliwanagin ng bata. Lubos na nagpasalamat ang ina, habang lumabas silang dalawa ng Pantas sa bulwagan. Sa labas, abalang nag-aalala ang mga miyembro ng angkan. Iniisip na baka mabilis na tapos ang pagsusuri, dahil wala ng pag-asang mailigtas ang bata. Ngunit sinabi ng Pantas na huwag silang magpadala sa haka-haka, at ibinalita niyang ang batang nasa sinapupunan ay hindi lamang ligtas, kundi taglay pa ang kapangyarihang hindi matutumbasan. Kumpirmadong sinabi ni Pantas Miao, na ang kanyang nakita ay totoo, at itinuturing niyang isang malaking biyaya, ang pagdating niya roon upang masaksihan ito. Napatigil ang lolo sa pagkalito. Iniisip kung paano nagkaroon ng ganoong talento ang kanyang apo. Gayong sinabi sa kanila na wala itong kakayahan. Tinawag ng Pantas na kalokohan iyon. Nagawa ng isang mangmang na manggagamot. Ginamit ng Pantas ang kanyang kayamanan, at ipinakita sa lahat ng Angkang ang isang kamangha-manghang tanawin, kung saan siyam na gintong dragon, ang humihila sa isang napakalaking tansong kabaong sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ng buong angkan sa pagkabigla at pagkamangha. Ipinaliwanag ng Pantas, na kahit isa lamang sa siyam na makapangyarihang dragon na iyon, ay kayang durugan ang buong Angkang Jiang sa isang daliri lamang. Nagtanong ang ilan sa angkan, kung sino ang nilalang na nasa loob ng kabaong. At nang lumiwanag pa ang tanawin, lumitaw ang imahe ng isang binatang, kamukhang kamukha ni Jiang Zuxin. Naintindihan ng Pantas, na ang sinaunang banal na katawan, ay muling isinilang sa Angkang Jiang, at isang emperador ng kalangitan. Ang malapit ng lumitaw, naluha sa tuwa ang lolo at lola, at sumigaw ang lola habang umiiyak, na pinagpala ng langit ang kanilang angkan. Tinitigan ng ina na si Jiang Zuxin ang kanyang tiyan, na may halong pagmamalaki, at sinabing tunay ngang dinala ng kanyang anak ang karangalan sa kanya. Humarap naman ang Pantas Jiang Zuxin, at diretsahang sinabi, na hindi siya sanay sa mga paligoy-ligoy, kaya agad niyang iniaalok, na tanggapin ang bata sa palasyo ng walang hanggang paglikha. Bilang kanyang sariling alagad, ipinangako niyang siya mismo ang magtuturo at gagabay sa paglaki nito, hanggang sa maging isa itong walang kapantay na puwersa sa mundo. Muling namangha ang buong angkan, nang mapagtanto nilang ang alok na iyon
ay para sa posisyon ng pangunahing alagad. Isang ranggo na pinag-aagawan, maging ng mga tagapagmana ng mga imperial na angkan. Samantala, iniisip ng sanggol na si Zhang Wong na ang palasyo ng paglikha ay isang unang antas na sekta, na mas mataas pa kaysa sa hinihingi ng kanyang sistema na kahit pangatlong antas lang. Sabik niyang iniisip kung gaano kalaki ang gantimpalang makukuha niya. Ang ina niyang si Jung Qixin ay yumuko ng may paggalang at tinanggap ang alok. Ipinahayag ang pasasalamat niya at ng buong angkan ng Jung sa dakilang biyayang ibinigay ng pantas. Sa isip ng ina, hindi siya makapaniwala kung paano biglang nagbago ang mundo nila sa loob lamang ng isang araw. Tinanong niya sa kanyang isipan ng anak kung nais ba nitong maging alagad ng pantas. Ngumiti ang Sage Miao, iniisip kung gaano siya kapalad na naawa at dumalaw sa angkan ng Jiang, dahil kung hindi, ay nawala sa kanya ang pagkakataong matuklasan ang ganitong kamanghamanghang bata. Sa sandaling iyon, ipinakita ng sistema kay Zhang Wong ang bahagyang sulyap ng kanyang orihinal na malungkot na kapalaran. Pagkatapos ay inihayag ng sistema na natapos na ang misyon niyang sumali sa isang sekta na pangatlong antas o mas mataas pa. Masayang nagdiwang si Zhang Wong sa loob niya sa pagkumpleto ng misyon, at dahil ang palasyo ng paglikha ay isang makapangyarihang organisasyon, sabik siyang naghihintay sa kanyang gantimpala. Buo ang kanyang kumpiyansa na sa taglay niyang sinaunang banal na katawan at mataas na antas ng teknik sa paglinang, wala nang haadlang sa kanyang landas. Maya-maya, inihayag ng sistema ang gantimpala, isang pinakamataas na teknik sa paglinang na tinatawag na sining ng demonyong lumalamon ng langit. Nagulat si Jiang Wang nang matanggap ang alamat na teknik na iyon. Ipinaliwanag ng sistema na ang sining na ito ay umiikot sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa, na bumubuo ng likas na bagyong espiritual sa paligid, at ito ay isang teknik na maaaring lumago at mag-evolve. Mayroon din itong kakayahang magpagaling at napakalakas na kapangyarihang mapangsupol. Nagpasya ang sanggol na hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kaagad siyang nagsimulang maglinang kahit nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Isang gintong espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa kanya at umiikot sa loob ng bulwagan, ikinagulat ng ina at ng buong angkan. Napatulala ang kanyang tiyuhin at tiya sa labis na pagkabigla, at hindi makapaniwala ang tiyuhin kung paano nakapagsimula sa paglinang ang pamangkin bago pa man isilang. Napasigaw ang lolo sa tuwa na pinagpala ng langit ang angkan ng Jiang, habang ang mag-asawang tiyuhin ay nanatiling nakatingin sa gulat. Samantala, iniisip ni Sage Miao na kontento siya dahil sa pagkakaroon ng alagad na taglay ang sinaunang banal na katawan, walang sinuman ang mga ngahas na sabihing mahina ang kanyang angkan sa darating na paligsahan ng mga immortal na palasyo makalipas ang 100 taon. Ipinahayag ng pantas na ang pagtanggap ng bagong alagad ay nangangailangan ng handog, at bilang kanyang guro, siya mismo ang magbibigay ng isang kayamanang pambihira. Unang sa lahat, kumpiyansa ang sanggol na si Jiang Wang, iniisip na sa taglay niyang banal na katawan at sa teknik na Heaven Devouring Demon, tiyak na agad siyang kikilalanin ng kayamanang ibibigay bilang bagong may-ari nito. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kapangyarihan, tinawag niya ang kayamanan, buo ang tiwala na napakadaling pasukuan ang isang karaniwang kayamanan para sa kanya. Biglang lumipad ang kayamanan papasok sa sinapupunan ng kanyang ina at agad itong lumuso at naghalo sa kanya, dahilan para magulat si Sage Miao. Hindi niya akalain na may isang hindi pa isinisilang na bata na kayang pasukuan ang isang kayamanan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Matapos makumplito ang misyon ng sistema, inutusan ng sanggol sa isip ang kayamanan, na ngayon ay kilala bilang Heaven and Earth Fire Suppression Armor, na mag-upgrade. Agad itong nagbago ng anyo at naging isang innate spirit treasure. Namangha ang lahat ng miyembro ng pamilya habang pinagmamasdan ang kamanghamanghang tagpong iyon, hindi makapaniwala kung paano nagawa ng isang hindi pa isinisilang na sanggol na pasukuan at i-upgrade ang isang kayamanan. Tahimik na inamin ng pantas sa sarili na balak niya sanang tulungan ang bata na pag-isahin ang sarili sa kayamanan, ngunit nagawa niya itong mag-isa, at higit pa roon, napaangat pa niya ito sa antas ng innate spirit treasure gamit ang kanyang banal na katawan. Napagpasyahan ng pantas na sa sandaling taglay ni Jiang Wang ang ganitong kayamanan, wala nang ordinaryong tagapaglinang ang makapananakit sa kanya. Ipinahayag niya na personal siyang babalik kapag narating na ni Zhang Wang ang Cave Heaven Realm upang siya mismo ang gumabay dito papunta sa sekta at tulungan siyang tuklasin ang malawak na mundo ng paglinang.
Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang isang grupo ng mga sundalo mula sa dakilang Xia Divine Dynasty. Marahas nilang sinalakay ang bulwagan ng angkan ng Jiang at sumigaw na lumabas agad ang taong namumuno roon. Agad na naunawaan ng ina, si Zhong Qixin, na narinig na ng mga ito ang balita tungkol sa kanilang pagkakataboy mula sa angkan ng Luo at naparito upang tuluyang ipawalang bisa ang kasunduan ng kasal. Samantala, natawa lamang sa isip ang sanggol sa sitwasyong ito, tinuturing itong isang klasikong eksena at nangakong pagsisisihan ng dinastiya ang desisyong ito sa mismong araw ng kanyang kapanganakan. Humarap ang pinuno ng mga sundalo sa tiyuhin ng sanggol na si Jiang Wang, pinaalalahanan siya tungkol sa kasunduang pangkasal na ginawa ilang dekada na ang nakalipas. Galit na tinanong ng tiyuhin kung bakit nila kailangang salakayin ang bulwagan sa ganoong bastos na paraan. Ipinakilala ng pinuno ang sarili bilang si General Wu Qi at opisyal niyang inanunsyo na ang kasunduan sa kasal ay tuluyan ng pinawalang bisa. Biglang sumabog sa galit ang tiyuhin, sumigaw sa kanila na ang mismong dinastiya nila ang unang naghangad ng kasunduang pampolitika na ito, at ngayon ay sila rin ang basta na lang nag-aalis nito na parang walang respeto sa Jiang clan. Mariing sumagot si General Wu Qi, sinabing kumalat na sa buong lupain ang balita tungkol sa pagkakataboy kay Jiang Qixin, at na ang anak nito ay hindi na isang lehitimong tagapagmana. Tinuligsan niya ang Jiang clan na wala raw karapatang makipag-alyansa sa isang dakilang dinastiya tulad nila. Sa loob ng sinapupunan, lihim na ngumisi ang sanggol, tinatawanan ang bintang na siya ay walang likas na talento, at nangakong darating ang araw ng kanyang kapanganakan na luluhod mismo ang general na ito sa harap niya, na mamanhik na tanggapin niya ang kanilang prinsesa. Nagpatuloy sa pang-iinsulto ang general, sinabing mapagpatawad pa raw ang kanilang emperador sa pagpapadala sa kanya, dahil kung hindi, baka sila pa ang lumuhad sa bulwagan ng imperyo. Ipinahayag pa niyang ang kanilang prinsesa ay nararapat sa isang marangal na kasal, at hindi dapat ipare sa isang mababang uri na may depektibong ugat mula sa Jiang clan. Galit na binalaan ng tiyuhin ang general na papatayin niya ito dahil sa kawalang galang at paninira sa kanilang tahanan mismo. Ngunit tumawa lang si General Wu Qi at biglang umatake, layuning patayin ang sanggol na tinawag niyang walang silbi. Nag-apoy sa galit ang sanggol sa loob ng sinapupunan ng subukang saktan ang kanyang ina. Biglang lumitaw ang isang higanteng espiritual na kamay na pumihil sa pag-atake ng general. Nabigla ito at napasigaw, tinatawag ang Zuoming Elders. 2 matatandang lalaki ang lumabas na tumatawa, nilali ang matandang pinuno ng pamilya, at nag-alok pang turuan siya. Ipinakilala ni General Wu Qi ang 2 bilang ang Shuangming Elders, mga tagapaglinang mula sa korte ng kanilang dinastiya. Napansin ni Jiang Wang sa kanyang isip na hindi mababa ang antas ng paglinang ng 2 matandang maltong ito. Galit na sumigaw ang tiyuhin, tinutulig sa ang Great Xia Dynasty sa pakikipag-alyansa sa mga kilalang masamang tagapaglinang at tinanong kung wala ba silang kahit kaunting hiya. Isa sa mga matatanda ang sumagot ng mayabang, tinanong kung oras na ba niya para magsalita, sabay bigla ang umatake sa tiyuhin. Napilitan ang matandang lolo na sumaklolo at nasugatan habang tinatabig ang tiyuhin. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ng isa pang matanda ang pagkakataon at nagpalipad ng matinding atake gamit ang espada patungo sa buntis na si Zhong Qixin, habang may halakhak na nagsasabing hindi kayang protektahan ng matanda ang lahat ng tao ng sabay-sabay. Biglang naglabas ng babala ang sistema ng sanggol, isang nakamamatay na banta, at nagbigay ito ng kagyat na misyon, protektahan ang ina mula sa tiyak na kamatayan. Nag-apoy sa matinding galit ang sanggol, iniisip na ang pagtangkang patayin ang isang buntis ay sukdulang kasamaan. Kaagad niyang inactivate ang Heaven Devouring Demon Art, iniutos dito na lamunin ang atake. Isang napakalakas na buhawi ang nabuo, hinihigop ang espiritual na kapangyarihan mula sa mga pag-atake ng matatanda. Nabigla ang mga ito nang biglang maglaho ang kanilang lakas, habang nagtataka ang matandang lolo kung sino ang biglang tumulong sa kanilang pamilya. Nagpasya ang 2 takot na matanda na sabay na umatake, sabay nilang pinakawala ng asol na mga espiritual na kamay. Gumanti ang sanggol sa sinapupunan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang innate spirit treasure, na lumikha ng Heaven and Earth Cold Flame Barrier, na ang layunin ay sunugin hanggang sa abo ang 2 matandang kalaban. Biglang sumiklab ang apoy na may napakalakas na espiritual na enerhiya, dahilan para manginig sa takot ang 2 matanda.
Napagtanto nilang ang apoy na iyon ay mula sa isang innate spirit treasure, at nagtataka sila kung paanong ang isang maliit na pamilya tulad ng Jiang clan ay maaaring magkaroon ng ganitong klaseng sandata. Isa sa kanila ang sumigaw, inuutusan ang nilalang na nagtatago na magpakita at huwag magtago sa dilim. Biglang nag-ingay ang sistema, inihayag ang matagumpay na pagkumpleto ng misyon, ang makaligtas sa isang sitwasyong buhay o kamatayan. Bilang gantimpala, iginawad kay Zhang Wang ang isang 9-turn Great Mysterious Rebirth Pill. Ipinaliwanag sa tagubilin na ang gamot na ito ay kayang agad ibalik ang espiritual na lakas kapag ininom, kaya't lalo siyang tumibay sa loob, nangangakong ibabalik niya ang dangal ng Zhang clan. Samantala, ilang milya ang layo, naramdaman ni Sage Miao ang pag-aktibo ng Spirit Treasure at namangha na nagamit na ito ng kanyang disipulo 3 araw pa lang matapos siyang umalis. Itinuon niya ang kanyang kapangyarihan upang makita ang nangyayari, at biglang lumitaw ang isang espiritual na anyo niya sa kalangitan sa ibabaw ng bulwagan ng Zhang clan. Galit niyang tinanong kung sino ang bulag na hanggal na naglakas loob na saktan ang kanyang disipulo. Bumaba siya ng may matinding presensya at idineklara na ang batang iyon ay head disciple ng Palace of Eternal Creation, sabay tanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para atakihin ito. Nagulat ang sanggol sa biglang pagdating ng kanyang guro, at inisip niyang malamang ay nag-iwan ito ng panggipat na proteksyon sa loob ng kayamanan. Isa sa mga matanda ay tumangging maniwala, iniakusahan ng sage ng panlilinlang, at agad na umatake sa espiritual na anyo nito. Ngunit madali lang tinabig ng sage ang kanyang atake, dahilan para mapangiti ng may halong panunuya ang sanggol, iniisip kung gaano kalakas ang loob ng isang matandang emperador na hamanin ang isang matandang pantas. Labis na nabigla ang dalawang matanda, at isa sa kanila ang nagtanong ng may halatang pagbabanta, hinihiling sa sage na sabihin ang kanyang pangalan upang di umano ay may parating ito sa kanilang dinastiya para, humingi ng patnubay, sa hinaharap. Tinuwanan ng sage ang banta ng matanda at malamig niyang sinabi na ang isang ika-4 na antas na sinaunang emperador ay hindi karapat-dapat marinig man lang ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, umatake ang lolo, gamit ang spirit crane na iniwan sa kanya ng sage, at itinuro iyon sa isa sa mga matanda. Malupit nitong pinabagsak ang kalaban, winasak ang kanyang depensa at pinadapa sa lupa na duguan. Napatigil si General Wu Qi sa pagkagulat, hindi makapaniwala na ang isang hibla lamang ng banal na kamalayan ng sage ay kayang supulan ang isang sinaunang emperador. Napagtanto niya na ang babae sa kanyang harapan ay tunay ngang mula sa Palace of Eternal Creation, at ang anak ng Jiang family, na dati nilang tinuring na walang halaga, ay papasok pala sa palasyong iyon. Samantala, inisip ni Jiang Wang sa loob ng sinapupunan na huli na para sa kanilang mga pagsisisi. Habang duguan sa lupa, pinilit ng natalong matanda si General Wu Qi na umatras. Ngunit ang general ay nanatiling nakatulala, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa loob ng kanyang isipan, minumura niya ang Luo clan, tinatawag silang mga hanggal sa pagtapon sa isang henyo na may kakayahang makapasok sa Palace of Creation, at ngayon ay tiyak na magdadala ng kapahamakan sa kanilang Great Xia Dynasty. Ang lolo ng Jiang family ay lumapit at nagmakaawa sa sage. Hinihiling na huwag patayin ang mga walang hiya at mapagsamantalang ito upang makita nila mismo balang araw kung anong himala ang magiging apo niya. Sumang-ayon ang sage, at iniutos sa kanila na bumalik ng buhay upang maghatid ng mensahe sa kanilang dinastiya, na ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng Jiang family at ng Great Xia Dynasty ay opisyal ng binasura. Natuwa ang sanggol na si Jiang Wang, iniisip kung tutulungan ba siya ng kanyang guro. Ngunit biglang nagbago ang isip ng sage, at malakas na idineklara na hindi karapatan ng dinastiya na sila ang magbasura ng kasunduan sa kasal ng kanyang disipulo. Pinalakas niya ang kanyang espiritual na enerhiya at itinulak palayo ang mga sundalo, sabay ihinigas sa kanila ang dokumento ng pagkakabasura ng kasal. Mataas ang tinig niyang sinabi na ang kanyang disipulo mismo ang tumanggi sa kasal sa prinsesa ng kanilang dinastiya. Muling sumigaw ang sage, tinatanong kung bakit hindi pa sila umaalis, sabay banta na kung hindi nila isasauli ang mga regalo sa kasal, siya mismo ang pupunta roon para kunin ang mga ito. Walang nagawa si General Wu Qi kundi sumang-ayon ng may kaba at panghihinayang. Pagkaalis ng mga bisita, sabay-sabay na yumuko ang buong pamilya sa harap ng sage bilang tanda ng paggalang. Nagpasalamat ang tiyuhin at sinabing kung hindi dahil sa kanyang pagdating at sa paggamit ng spirit treasure,
siguradong napahamak na ang buong pamilya Jiang. Lumapit ang lolo at taos pusong nagpasalamat sa kabutihang ipinakita ng sage. Sinabi ng sage na huwag nila itong isipin ng ganoon dahil tinanggap na niya si Jiang Wang bilang kanyang disipulo kaya mula ngayon ay konektado na ang kapalaran ng kanilang pamilya sa kanya. Ngunit nilinaw rin niya na hindi tama na sabihin na siya ang gumamit ng spirit treasure. Biglang tumawa ang spirit crane at sinabing diretso magsalita ang kanyang master at hindi ito mag-aangkin ng karangalan na para talaga sa kanyang disipulo. Ipinangako ng sage sa batang sanggol na gagawin ng pamilya ang lahat upang mabigyan siya ng mga kinakailangang yaman at tulong sa pag-unlad. Naantig ang loob ng sanggol at naisip niya na tunay nga itong kanyang totoong guro. Naintindihan ng lolo ang ibig sabihin ng sage kaya pinatigil niya muna ang iba at pinakiusapan na sila ay mag-iiwan upang makapag-usap sila ng pribado. Nang sila na lang dalawa, tinanong ng lolo kung anong klaseng katawan ang taglay ng kanyang apo at paano nito nagawang gamitin ang spirit treasure habang nasa sinapupunan pa. Ibinunyag ng sage na ang bata ay may taglay na alamat na archaic sacred body na labis na ikinagulat ng lolo. Ipinaliwanag ng sage na kahit siya mismo ay hindi alam kung bakit nagawa ng bata na kontrolin ang kayamanan habang nasa sinapupunan pa dahil ang huling pagkakataon na lumitaw ang ganitong katawan ay daan-daang libong taon na ang nakalipas. Idinagdag pa niya na dahil nagsimula na ang bata sa paglinang ng kapangyarihan, walang makapagsasabi kung gaano ito kalakas pagsapit ng kanyang kapanganakan. Naluha sa tuwa ang lolo at napasigaw ng pasasalamat sa langit dahil tunay na pinagpala ang kanilang angkan. Ngunit nagbabala ang sage na ang mga yamang kailangan upang mapalago ang archaic sacred body ay napakalaki at hindi dapat pabayaan ang pundasyon bago siya opisyal na pumasok sa Palace of Creation. Nagpasalamat ang lolo sa paalala at nangako na gagawin ng Jiang clan ang lahat upang may handa ang matibay na pundasyon ni Jiang Wang. Sa kabilang dako, masayang sumigaw ang asawa ng tiyuhin na ang pag-angat ng Jiang clan ay malapit na at ang tiyuhin naman ay nagdeklarang pagsisisihan ng Luo clan ang kanilang naging desisyon. Ang sanggol na si Jiang Wang ay nagmuni-muni sa mga nangyari at napagtanto niyang sa mundong ito, lakas ang tunay na naghahari. Naalala niya kung paano ang kanyang magandang guro ay halos hindi man lang gumalaw, ngunit halos mawalan ng pag-asa ang mga kalaban. Dahil dito, nagpasya siya na kailangan niyang manalo, hindi lang sa simula ng buhay kundi mula pa mismo sa sinapupunan. Pagkatapos nito, nagtipon ang pamilya upang salubungin ang pinakamatandang ninuno ng angkang Jiang. Sinabi ng ninuno na narinig na niya ang tungkol sa kakaibang katawan ng bata at kahit napakalakas nito, nangangailangan ito ng walang katapusang yaman upang mapanatili. Dahil dito, nagdesisyon siyang isuko ang lahat ng sarili niyang mga yaman para sa bata. Agad namang tumutol ang ina, sinasabing kailangan ng ninuno ng halos kalahati ng kayamanan ng angkan upang ipagpatuloy ang sarili niyang paglinang at kung ibibigay niya ang lahat, ibig sabihin ay buong angkan ang magsasakripisyo para lamang sa pag-aalaga sa sanggol. Ngunit nanindigan ng ninuno at sinabing hindi na mababago ang kanyang desisyon. Ibinigay pa niya ang mga yamang iniregalo ni Sage Miao. Nagpasalamat ang ina sa ngalan ng kanyang anak. Pagkatapos nito, naglabas ang sistema ng bagong misyon para sa sanggol, maglinang ng kapangyarihan ng tuloy-tuloy sa loob ng isang buwan at mapahanga ang ninuno. Ang gantimpala ay ang Supreme Celestial Grandeur. Labis na na-excite si Jiang Wang sa gantimpala at ipinaliwanag ng sistema na ang ganitong uri ng lakas ay taglay lamang ng mga sinaunang makapangyarihang nilalang at nagbibigay ng natatanging likas na banal na kakayahan. Buong kumpiyansa ang sanggol na sa tulong ng mga yamang nakuha niya at ng Heaven Devouring Demon Technique, maaabot niya ang Spirit Manifestation Realm. Alam niyang kung maaabot niya ang antas na ito kahit hindi pa siya isinisilang, tiyak na mamamangha ang ninuno. Kaya nagsimula siyang maglinang kaagad. Isang buwan ang lumipas at nainip ang ninuno. Nagpasya siyang silipin ang progreso ng kanyang apo. Buong buwan niya itong binantayan upang matiyak na walang masamang mangyayari, ngunit hindi niya nasubaybayan ang mismong pag-unlad ng lakas nito. Nang tuluyan niyang suriin ang antas ng kapangyarihan ng sanggol, labis siyang nabigla at hindi makapaniwala na naabot na ng kanyang apo ang rurok ng Spirit Manifestation Realm sa loob lamang ng isang buwan. Sa parehong sandali, naisip din ng sanggol na narating na niya ang tuktok ng kapangyarihang iyon. 3 araw na ang nakalipas nang maramdaman ng ninuno na baka subukan ng kanyang apo na lampasan ang kasalukuyang antas at pumasok sa Venerable Realm.
Nagtataka siya kung magtatagumpay ito. Pagkakita pa lang ng ninuno sa antas ng sanggol, agad nag-anunsyo ang sistema na natapos na ang misyon na Impress the Ancestor. Napangisi ang sanggol dahil tila napakadaling mamangha ng kanyang ninuno. Mula sa gantimpala, lumitaw ang Supreme Grandier bilang isang espiritual na kalansay, at ramdam ng sanggol na ang mismong aura nito ay nagpapaluwag sa harang na pumipigil sa kanyang pag-unlad. Automatikong sinimulan ng sistema ang pagsasanib ng Grandier sa kanya. Nagpasya ang sanggol na mas lalo pang gulatiin ang kanyang ninuno at hiniram ang kapangyarihan ng Grandier habang nagsasanib ito upang subukan ang pag-abot sa Venerable Realm. Napansin niya ang paglabas ng kulay lilang enerhiya mula sa Grandier at natuwa siya rito. Samantala, nabahala ang ninuno ng maramdaman na sinusubukan ng kanyang apo ang isang breakthrough. Natakot siya na baka makasira ito sa pundasyon ng kapangyarihan ng bata. Sa parehong sandali, naramdaman din ng ina ang kakaibang enerhiya na nanggagaling sa kanyang sinapupunan. Sa hindi inaasahan, matagumpay ang breakthrough. Natuklasan ng sanggol na ang banal na kakayahang ibinigay ng Supreme Grandier ay may kinalaman mismo sa oras. Napagtanto niyang medyo nagmadali siya at ang Venerable Realm lamang ang kaya niyang maabot sa kasalukuyan, ngunit ngayon, dahil sa bagong kakayahan, kaya na niyang kontrolin ang agos ng oras upang pabagalin ito at bigyan ng sarili ng pagkakataong maabot pa ang mas matataas na antas bago pa siya isilang. Ramdam ng ninuno ang matinding pangangilabot at paghanga sa napakalakas na aura na nagmumula sa kanyang apo, isang kapangyarihang naglalaman ng mga bakas ng batas ng oras. Inamin niyang hindi na niya kayang maunawaan pa ang kakayahan ng batang ito kahit hindi pa ito isinisilang. Sa sobrang tuwa, malakas siyang tumawa at muling idineklara na tunay ng pinagpala ng langit ang angkang Zhang. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang manganak si Zhang Qishan. 3 oras na naghintay ang buong pamilya sa labas ng silid habang patuloy na hinihikayat ng hilot ang ina na magtiis pa. Sa mismong sandali ng kanyang kapanganakan, inanunsyo ng sistema ni Jiang Wang na naabot na niya ang innate ancient immortal realm. Ang kanyang pagsilang ay nagdulot ng napakalaking kababalaghan sa kalangitan. Ang mga dakilang nilalang mula sa iba't ibang panig ay bumaba mula sa mga ulap upang magbigay ng pagbati. Ang mga nakamasid ay nagtataka kung paanong isang karaniwang true immortal ay kayang magdulot ng ganitong kosmikong pangyayari. Hanggang sa may isang matandang nilalang ang nakaunawan na ang lahat ng ito ay dahil sa kapanganakan ng batang itinakwil ng dakilang Xia Dynasty. Isang matandang mas marunong ang samaway sa kanya at sinabing luma na ang mga tsismis na iyon. Ibinunyag nito na ang anak ng Jiang family ay napakabihira dahil tinanggap siya ng isang sage mula sa Palace of Eternal Creation bilang alagad kahit nasa sinapupunan pa lamang siya. Biglang dumating mismo ang emperador ng Great Xia Dynasty matapos mapagtantong napakalaki ng kaguluhang dulot ng sanggol na ito. Sunod-sunod na lumitaw ang mga alamat na likas sa langit, ang gintong lotus ng dagat ng pagdurusa. Namangha ang lahat ng nakamasid sa tuloy-tuloy na pagpapakita ng mga kababalaghan. Sumunod ay lumitaw ang maririkit na ilog at kabundukan, kasabay ng pagningning ng mga bituin sa kalangitan. Nakilala ng emperador ang huling pangitain, ang Yin-Yang Life and Death Diagram, isang tanawing hindi na nasal ayan sa loob ng 1,000 taon. Ngunit hindi pa tapos si bagong silang na Jiang Wang. Pinagsama niya ang 5 dakilang pangitain na iyon sa isang huling kababalaghan, ang pagbaba ng Immortal King mula sa 9 na langit. Tumayo ang ninuno na may luha sa mga mata at buong pagmamalaking idineklara na ang kanyang apo, si Jiang Wang, ay may taglay na tindig ng isang magiging dakilang emperador sa hinaharap. Nakaramdam ng matinding pagsisisi ang emperador ng Xia Dynasty, na inakalang sanay sa kanyang angkan ipinanganak ang batang ito. Saglit niyang inisip na ibalik ang naputol na kasunduan sa kasal, ngunit agad din niya itong itinaboy dahil sa hiya. Samantala, yakap ng ina ang kanyang anak at marahang sinabi na siya ang tunay niyang karangalan. Ang mga nakamasid naman ay nagbubulungan na siguradong labis ang pagsisisi ngayon ng Luo clan. Ngunit ang emperador, sa halip na humanga, ay napaisip ng malalim at dumating sa isang madilim na pasya, dahil nakasakit sila ng ganitong uri ng henyo. Ang tanging paraan para maiwasan ang kapahamakan ay patayin siya habang sanggol pa lamang. Lumipas ang 5 taon. Lumitaw si Jiang Wang bilang isang batang lalaking nakaupo sa meditasyon. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang pabagalin ang oras. Kahit naabot na niya ang tugatog ng Ancient King Realm, pakiramdam niya ay mabagal pa rin ang kanyang progreso.
Lumapit ang mga masisiglang tagapaglingkod, inaalok siya ng pahinga at nagdadala ng mga prutas ng immortal. Naiinis siya sa labis nilang kasiglaan. Tumayo si Jiang Wang mula sa kanyang meditasyon upang batiin ang kanyang ninuno na tahimik na naghihintay sa kanya. Pinuri ng matandang ninuno ang 5 taong gulang na si Jiang Wang, at napansin niya na naabot na nito ang tugatog ng Ancient King Realm. Sinabi pa niya na sa loob ng ilang taon, baka hindi na niya kayang sabayan ang apo sa lakas. Ngunit mapagkumbabang sumagot si Jiang Wang, ipinaliwanag niyang matagal na siyang hindi umuusad sa kanyang paglinang ng kapangyarihan at mahigit 1 buwan na siyang naipit sa isang bottleneck. Sa totoo lang, may kinakaharap na suliranin si Jiang Wang mula pa noong 1 taon. Nagbigay sa kanya ang sistema ng isang misyon na pumasok sa isang lihim na kaharian, ngunit hindi siya makaalis sa kanilang angkan dahil may utos ng pagpatay laban sa kanya mula sa Great Xia Dynasty at sa Luo Clan. Bukod pa rito, naramdaman din niya ang isang nakatagong panganib sa loob mismo ng Jiang Clan. Isang araw habang siya ay nagsasanay, nakadama siya ng isang nakakakilabot at makamandag na aura. Sinundan niya ang pinagmulan nito hanggang sa makarating siya sa likod ng bundok ng kanilang angkan. Doon niya natuklasan ang presensya ng isang nakakatakot at masamang nilalang na alam niyang hindi pa niya kayang labanan sa kasalukuyan niyang antas ng lakas. Natagpuan ni Jiang Wang ang isang Demon Suppression Array, ngunit napansin niyang kahit ito ay nagsisimula ng masira. Dahil sa banta mula sa loob at sa labas, napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Nagpasya siyang kailangan niyang makahanap ng isang lihim na kaharian upang agad na mapalakas ang sarili. Pagbalik sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Jiang Wang sa kanyang ninuno na may kakaiba siyang naramdaman sa likod ng bundok. Kumpirmado ito ng ninuno, at sinabing naramdaman din niya iyon ngunit huwag siyang mag-alala dahil hindi raw makakawala ang nilalang mula sa selyo sa normal na kalagayan. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang mga salita nang biglang dumating ang isang kasapi ng angkan dala ang masamang balita. Ipinabatid nito na may lumitaw na isang Sage's Secret Realm sa silangang dagat, at ang Great Xia Dynasty at ang Luo Clan ay nagkaisa na upang angkinan ito. Agad na ipinatawag ng ninuno ang lahat ng kasapi para sa isang pulong ng angkan. Iginiit ni Jiang Wang na sasama siya, sinasabi niyang karapat-dapat na siya dahil naabot na niya ang antas ng Ancient King Realm. Pumayag naman ang ninuno sa pagpupulong. Ipinahayag ng ninuno na ang unang paksa ay tungkol sa kanyang apo, si Jiang Wang. Ipinaliwanag ni Jiang Wang sa lahat na naroon na ilang buwan na siyang nasa tuktok ng kanyang antas ngunit hindi pa rin siya makausad. Kaya gusto niyang umalis sa kanilang angkan upang makakuha ng karanasan sa labas. Matapos kumpirmahin ng mga nakatatanda ang kanyang antas, humanga sila sa bilis ng kanyang pag-unlad. Ngunit mariin nilang tinutulan ang kanyang pag-alis dahil masyado raw itong mapanganib at malinaw na may patibong ang kanilang mga kalaban. Iminungkahi ng ninuno na bumili na lang siya ng Break the Ancient Pill imbes na ipagsapalaran ang buhay niya. Sumang-ayon din ang kanyang tiyo sa mungkahi. Ngunit naramdaman ni Jiang Wang na ang labis na pag-aalaga nila ay nagiging pabigat na pumipigil sa kanyang pag-unlad. Pinutol niya ang kanilang usapan at hiniling na makinig muna sila. Aminado siyang nauunawaan niya ang kanilang pag-aalala, pero tinanong niya kung paano siya lalakas kung palagi siyang magtatago sa likod ng angkan tuwing may panganib. Ipinaliwanag niyang kahit na nasa rurok na siya ng kanyang antas, hindi pa siya nakakaranas ng totoong laban na patayan. Pinaalala rin niya sa kanila ang kayamanang ibinigay sa kanya ng kanyang guro, isang bagay na kahit isang ancient emperor ay mahihirapang gamitin laban sa kanya. Nakiusap siyang payagan siyang lumabas upang patigasin ang sarili sa tunay na mundo. Pagkarinig nito, napangiti ang kanyang tiyo at sinabing hindi pa nila naranasan ang ganitong panganib noong edad 5 sila. Napaisip naman ang ninuno at inamin sa sarili na si Jiang Wang ay karapat-dapat nang gumawa ng sarili niyang desisyon, dahil nalampasan na niya ang karamihan sa kanila sa lakas. Kaya pumayag ito ng may pag-aalinlangan, ngunit binigyan siya ng babala. Sinabi nitong ang mga henyo ng Luo Clan at ng Xia Dynasty ay nauna nang pumasok sa Secret Realm at nagtakda ng patibong para sa kanya. Kapag nakilala siya, may mga Ancient Emperor na mag-aabang upang patayin siya. Ngunit tumugon si Jiang Wang ng buong kumpiyansa. Mayabang niyang tanong, Ancient Emperor lang. Anong dapat katakutan doon? Napahalakhak ang ninuno, humanga sa tapang ng kanyang apo. Sinabi nitong iyon ang tunay na diwan ng anak ng kanilang angkan.
Pinayagan niya itong umalis ngunit pinaalalahanan na mag-ingat. Nagpasalamat si Zhang Wang at agad na lumisan. Pinanood siya ng kanyang ina habang papalayo, same time na nananalangin para sa kanyang kaligtasan. Pagdating ni Zhang Wang sa pasukan ng Secret Realm, napansin niyang napakaabala ng lugar. Lumapit siya sa isang cultivator upang magtanong ng impormasyon at magalang na sinabi. Ito ba ang Secret Realm ng sinaunang sage? Sa una ay inis ang cultivator, ngunit nang mapansin ang mamahaling kasuotan ni Zhang Wang, napagtanto niyang marahil isa itong batang ginoo mula sa isang makapangyarihang angkan. Kaya bigla nitong binago ang tono at sumagot ng may paggalang na oo. Nagpakilalang mula sa isang simpleng sekta si Zhang Wang, at nagtanong kung bakit napakaraming bata at kabataan sa lugar. Ipinaliwanag ng cultivator ng may pait na ang mga makapangyarihang grupo gaya ng Great Xia Dynasty at ng Luo Clan ang siyang kumokontrol sa secret realm na ito. At tanging mga wala pang 18 taong gulang lang ang pinapayagang pumasok. Naisip ni Zhang Wang kung sino-sinong henyo ang ipinadala ng kanyang mga kalaban. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo mula sa Great Xia Divine Dynasty. Pinamumunuan ng Grand Princess na si Xia Mingqian, na ang kagandahan ay nakabighani sa lahat ng nakakita, habang isa sa kanyang mga kasamang babae ay sinusubukang purihin siya habang binababa naman ang iba. Ipinakita ng prinsesa ang kanyang karunungan at binalaan itong huwag maliitin ang kalaban. Lalo na ang dalawang malalakas na katunggali, ang misteryosong anak ng batang pinuno ng Luo Clan at ang batang anak ng angkan ng Zhang. Ipinahayag ng prinsesa ang panghihinayang dahil nawala sa kanilang dinastiya ang ganoong makapangyarihang kakampi. Sinisi ng kanyang kasamang babae si General Wu Qi sa nangyari, ngunit agad siyang pinatigil ng prinsesa, at sinabihang matuto sa pagkakamaling iyon. Agad namang sumang-ayon ang kanyang mga kasama. Pinagmasdan ni Zhang Wang ang prinsesa mula sa malayo, humahanga sa kanyang kagandahan at napansin na wala siyang bahid ng kay-abangan. Na tulad ng general na minsang lumapastangan sa kanyang pamilya. Maya-maya ay dumating naman ang Luo Clan. Sakay ng isang engranding karwahe na napalilibutan ng kidlat. Ngumiti si Zhang Wang dahil kinatakutan niyang baka hindi sila dumating. Ipinakilala ng isang matandang miyembro ng Luo Clan. Ang kanilang kinatawan sa Secret Realm, si Luo Dong. Sa Grand Princess, tinangka ni Luo Dong na batiin ang prinsesa, ngunit hindi siya nito pinansin. At diretsyo nitong kinausap ang matandang babaeng elder na kasama ni Luo Dong. Na nagmungkahi na magsanib puwersa sila sa pagbubukas ng Secret Realm. Napahiya at nagalit si Luo Dong dahil sa ginawa ng prinsesa. Nagkaisa ang mga matatanda ng dalawang angkan upang buksan ang lagusan ng Secret Realm. At agad nilang iniutos sa mga kabataan na pumasok. Naisip ni Zhang Wang na ito na ang tamang oras para pagbayarin ang Luo Clan sa kanilang mga kasalanan noon. Habang papalapit siya sa lagusan, napansin siya ng babaeng elder ng Luo Clan, si Wan Qiu. Namukan niya ang pagkakahawig ng mukha ni Zhang Wang sa mukha ng kanyang ina. At agad niyang naisip na ito nga ang prodigy ng Jiang Clan. Nagulat siya sa tapang nitong magpakita sa ganoong panganib na lugar. Tinangka niyang hadlangan si Zhang Wang. Ngunit madali itong nakaiwas at tuluyang pumasok sa Secret Realm. Sa labas, nagpa siya si Elder Wan Qiu na ipaalam ito sa kanilang angkan. At nangakong ngayong naglakas loob si Zhang Wang na pumasok. Hindi niya ito hahayaang makalabas ng buhay. Samantala, sinimulan ni Zhang Wang ang kanyang paglalakbay sa loob ng Secret Realm. Nakaharap niya ang mga spiritual beast at inisip niyang nahulog na ito sa bitag. Nadiskubre niyang gawa pala ang mga ito sa purong espiritual na enerhiya. Kaya madali niya silang natalo. Ngunit napansin niyang wala itong gaanong epekto sa kanya. Maliban sa mga gantimpalang ibinibigay ng kanyang sistema na siyang tunay na mahalaga. Nananatili siyang maingat, alam niyang tiyak na pinagmamasdan siya ng Luo Clan at ng Xia Dynasty at naghihintay ng tamang oras para sa kanilang patibong. Dahil dito, naramdaman niyang kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon upang maabot ang panibagong antas ng lakas, sapagkat hindi sapat ang kasalukuyan niyang kakayahan para harapin ang mga iyon. Biglang nag-anunsyo ang sistema ng pagkumpleto ng misyon, ang pagtuklas ng Ancient Sage's Secret Realm, at iginawad sa kanya ang gantimpalang katumbas ng 100 taon ng kultibasyon. Agad na naupo si Zhang Wang upang tanggapin at lamunin ang napakalakas na enerhiya.
Sabik na makita kung gaano ito magpapalakas sa kanya. Mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang napakalaking enerhiya, na bumuo ng gintong halijing umabot sa langit. Agad na nakatawag pansin sa lahat ng kabataang cultivator sa Secret Realm. Habang papalapit ang mga nakakita, napagtanto nilang hindi kayamanan ang dahilan ng liwanag, kundi isang nakakatakot na langit-ngit ng kidlat, isang celestial thunder tribulation. Isa sa kanila ang nakilala ito bilang isang 9 beses na tribulation, na pinagsama sa iisang hampas, isang bihirang kababalaghang makalangit. Nakita ito ni Luo Dong, ang henyo ng Luo clan, bilang pagkakataon upang mapalapit kay Princess Siaming Qian. Iminungkahi niyang magsanib puwersa sila para agawin ang sinasabing kayamanan. Ngunit tumugon ang prinsesa ng may pag-iingat. Sinabing hindi tiyak ang antas ng tribulation na iyon. Patuloy na iginigiit ni Luo Dong ang kanyang gusto, habang iniisip sa sarili na kailangan niyang makuha ang magandang babae na nasa gitna ng unos. Samantala, nakatayo si Zhang Wang sa gitna ng tribulation. Hinahamon ang kidlat na nag-anyong isang palasyo ng liwanag. Matindi ang unang tama ng kidlat sa kanya. Ngunit matapos niya itong tanggapin, ngumiti lang siya. At tinawag iyong mahina, ginamit niya ang Heaven Devouring Demon Art upang lumunin ang lakas ng tribulation. Maya-maya ay lumitaw ang isang mandirigmang nakabaluti, nagawa sa purong kidlat. Humarap si Zhang Wang dito nang walang takot. Madali niyang nasesalag ang mga hampas ng kidlat, habang mabilis siyang sumusugod patungo sa mandirigma. Nagalit ang nilalang at pinakawalan ng isang matinding kuryente. Ngunit gumamit si Zhang Wang ng pinakamalakas na teknik ng espada ng kanilang angkan, at binigyan ito ng isang matinding huling hampas. Mula sa malayo, pinanunod siya ng mga naruroon, na puno ng pagkalito at takot. Nagtatanong sila kung anong nilalang ang may kakayahang umakit ng ganitong kalakas na langit-ngit ng kidlat. Isa sa kanila ang nakapansin ng anyong tao. Sa gitna ng bagyo, napagtanto ng prinsesa ang nakakagulat na katotohanan. May isang tao na dumaraan sa tribulation upang maging isang ancient emperor. At dahil ang secret realm na ito ay para lamang sa mga wala pang 18 taong gulang, ibig sabihin ay isang kabataan ang nakakamit ng ganitong pambihirang tagumpay. Pinagmasdan ni Luo Dong ang tribulation, at napansin niyang hindi man lang nasasaktan ang taong dumaraan dito. Naisip niyang magiging malaking panganib ito sa hinaharap. Kung hindi niya ito aalisin ngayon pa lang, nagpasya siyang patayin ito, habang abala ang lahat sa bagyo ng kidlat. Kung sakaling magbukas ang pagkakataon, habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang kapangyarihan ng tribulation. Halos winawasak na nito ang buong secret realm. Kaya nagtakbuhan na sa takot ang lahat ng mga nakamasid. Sinamantala ni Luo Dong ang pagkakataon upang protektahan si Princess Siaming Qian mula sa malakas na alon ng enerhiya at nagpasalamat naman ito sa kanya sa tulong. Pagkatapos hamupan ng bagyo, naglaho ang misteryosong figura, kaya inakala ng lahat na nabigo ito sa tribulation at tuluyang naglaho ang katawan at kaluluwa nito. Muli, sinubukan ni Luo Dong na kumbansihin ang prinsesa na makipag-alyansa sa kanya, sinasabing may hinaharap silang hindi kilalang puwersa at dapat silang magtulungan. Ngunit magalang siyang tinanggihan ng prinsesa, sinabing may nabuo na siyang grupo. Idinagdag pa nito na tila masyadong malakas si Luo Dong para sumama sa kanyang payak na koponan, isang sarkastikong pahiwatig na lalong nagpainit ng ulo ni Luo Dong. Galit na galit siya sa pagtanggi at nangakong si Siaming Qian ay magiging kanya, at walang sinumang makakapigil dito. Samantala, napansin ng prinsesa ang magandang mukha ni Zhang Wang. Nakaupo ito at nag-iisip na kailangan niyang humanap ng bagong martial arts dahil kung patuloy niyang gagamitin ang teknik ng kanilang angkan, madali siyang makikilala. Lumapit sa kanya ang prinsesa at nakakuha ng pansin niya. Nagulat si Zhang Wang sa kanyang presensya at napagtantong galing siya sa Xia Dynasty, ngunit inisip na hindi pa siya nakikilala nito. Tinanong siya ng prinsesa kung natatakot ba siya rito, kaya nagsimula siyang umarte na parang inosenteng bata at pinuri ang kagandahan nito. Naaliw ang prinsesa sa kanyang charm, kaya pinisil ang pisngi niya at pinuri ang kanyang tapang. Nagkunwari si Zhang Wang na malungkot. Ikinwento na bumagsak na ang kanyang angkan at napilitan siyang pumasok sa secret realm dahil sa kakulangan ng yaman. Naawa sa kanya ang prinsesa at inanyayahan siyang sumama sa kanyang grupo para sa kanyang kaligtasan, at pumayag naman siya ng may peking sigla.
Habang nangyayari ito, naglalagablab ang galit ni Luo Dong. Naiinis siya na sinira ni Jiang Wang ang plano niya sa prinsesa, kaya sinimulan niyang sundan ang kanilang grupo. Makalipas ang kaunting panahon, umatake ang isang malaking lobo kay Jiang Wang. Madali niyang nasalo ang atake, na ikinagulat ng prinsesa. Namangha ito sa lakas ng batang tila walang kahirap-hirap. Tahimik na inisip ni Jiang Wang na pinipigilan niya lang ang kanyang lakas at agad niyang naramdaman na sinusundan sila ni Luo Dong. Ilang sandali pa, lumitaw si Luo Dong at idineklara na pumasok siya sa Secret Realm para sa prinsesa. Ginamit niya ang isang makapangyarihang artifact na tinatawag na Ancient Trapping Pearl upang ikulong si Princess Xia. Ngunit lihim lamang na napangiti si Jiang Wang, minamaliit ang lakas ng naturang artifact. Habang nagtatawa ng baliw si Luo Dong, inamin niya ang kanyang masamang hangarin, ang kagustuhang makuha si Xia Mingqian at ang kanyang pambihirang exquisite siyam na yin body, na lalo namang nag-udyok ng interes kay Jiang Wang. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy, ipinagpatuloy ni Jiang Wang ang kanyang pag-arte. Tinawag niyang Big Sister Xia, ang prinsesa at nagsabing natatakot siya, kaya nagtanong kung pwede siyang matulog sa tabi nito. Tinukso siya ng prinsesa, nagtaka kung paano natatakot ang batang kaya raw pumatay ng mga spiritual beast. Pero nagpumilit si Jiang Wang na takot talaga siya, pinuri pa ang prinsesa at nagtanong ng seryoso kung may daw kompanyon ba ito. Malungkot na sumagot ang prinsesa na wala. Nagkunwari naman si Jiang Wang na nagulat, sinabing nakakagulat na ang isang tulad ni Princess Xia Mingqian na maganda at mataas ang katayuan ay walang manliligaw. Ipinaliwanag ng prinsesa na ang mga lalaking lumalapit sa kanya ay may masamang balak at lihim na pakay. Nang tanungin ni Jiang Wang kung ano ang pakay na iyon, ibinunyag ng prinsesa ang kanyang lihim, tinanong siya kung narinig na niya ang tungkol sa exquisite siyam na yin body. Ipinaliwanag niyang napakabisa ng ganitong katawan sa mga nagpa-practice ng dual cultivation, kaya hinahanap ito ng mga masamang sekta upang gawing kasangkapan sa kanilang pagsasanay. Nagkunwari si Jiang Wang na naunawaan, pinisil ang kamao na parang galit, at nangakong paprotektahan siya laban sa sinumang lalaking magtatangkang lumapit sa kanya. Ngumiti ang prinsesa sa kanyang tila batang selos at sinabihan siyang magpahinga na. Habang nakaupo sila sa tabi ng apoy, naramdaman ni Jiang Wang na ang lalaking iyon. Si Luo Dong ay nasa paligid pa rin at naiinis sa patuloy na pagbabantay kaya napagdesisyonan niyang kailangan niyang alisin ang hayop na iyon sa lalong madaling panahon para magkaroon ng kapayapaan. Lumakad siya palayo sa kampo. Sinundan siya ng prinsesa, nag-aalala, at marahang pinagalitan siya sa pagiging pabaya at pag-alis mag-isa. Habang humihingi siya ng tawad, biglang lumitaw si Luo Dong na kanina pa pala nagmamasid sa kanila dahil sa selos. Agad siyang umatake kay Jiang Wang habang sumisigaw na hinahanap niya ang kamatayan. Kalma lang na humarap si Jiang Wang at sinabing matagal na niyang hinihintay ito. Mabilis na nagpalipad ng atake si Luo Dong pero pinigilan ito ng prinsesa at tumayo sa pagitan nila. Tinanong niya si Luo Dong kung ano ang intensyon niya. Tumawa ito ng nakakatakot at sinabing malalaman din nila sa tamang oras, sabay ihinigas ang sinaunang trapping pearl sa kanila at kapwa sila na trap. Galit na galit ang prinsesa at binalaan siya na hindi siya patatawarin ng Xia Dynasty sa kanyang ginawa. Inutusan niya itong palayain sila kung ayaw niyang magkaroon ng digmaan. Ngumiti lang si Luo Dong at sinabing subukan niya. Binalaan siya ng prinsesa na huwag magsisi sa gagawin niya. Sinubukan niyang gamitin ang selyo ng tulong mula sa kanyang dinastiya pero nabigo ito at nabasag sa loob ng espasyo ng perlas. Tinukso siya ni Luo Dong at ipinaliwanag na ang perlas ay personal na pinino ng kanyang ninunong si Wan Qiu, na bihasa sa mga batas ng espasyo. Dagdag pa niya, sinisilyuhan ng perlas ang lahat ng espiritual na enerhiya sa mga nilalang na mas mababa sa antas ng sinaunang emperador at pinayuhan niyang sumuko na lang. Nang maramdaman ng prinsesa ang bigat ng sitwasyon, mabilis siyang nagplano at bumulong kay Jiang Wang na gagamit siya ng paraan para mailabas ito mula sa lihim na mundo at inutusan siyang tawagin agad ang mga puwersa ng Xia Dynasty pagkalabas niya. Pero bago pa niya maisagawa ang plano, humarap na si Luo Dong kay Jiang Wang at sinabing isa siyang itinakwil na anak ng Luo clan 5 taon na ang nakalipas. Nalito ang prinsesa sa narinig, ngunit kalmado lang na sumagot si Jiang Wang. Nilinaw niya ang dalawang bagay. Una, mariin niyang tinatanggihan ang kaugnayan sa Luo clan at ipinakilala ang sarili bilang si Jiang Wang.
Pangalawa, tinanong niya si Luo Dong ng may halong pangungot siya kung talagang akala niya ay panalo na siya. Tumawa si Luo Dong at tinawag siyang hambog habang nasa bingit ng kamatayan. Nangako itong papatayin siya alang-alang sa kanyang angkan. Habang nagpupumiglas ang prinsesa laban sa kapangyarihan ng perlas, tinawag niyang demonyong walang hiya si Luo Dong. Sa pakiramdam niyang wala ng pag-asa, inisip niyang isakripisyo ang sarili para makaligtas si Jiang Wang at makahingi ng tulong. Ngunit tinanggihan ito ni Jiang Wang at sinabing magpahinga na siya dahil mas madali ang plano niya. Dahan-dahan siyang umangat sa ere, napapalibutan ng gintong liwanag. Nabigla si Luo Dong dahil hindi niya maunawaan kung paano pa rin nagagamit ni Jiang Wang ang espiritual na enerhiya habang nasa loob ng perlas. Tinawag ni Jiang Wang ang artifact na sirang perlas at sa isang iglap ng kanyang kamay, nabasag niya ang kapangyarihang nagkukulong sa kanila. Mabilis siyang lumitaw sa harap ni Luo Dong at malamig na sinabing ayaw niyang minamaliit siya. Pagkatapos ay marahan niyang tinapik sa noo si Luo Dong. Sa isang simpleng tapik, naglaho ang espiritual na enerhiya nito, nabasag ang mga buto, at bumagsak ito sa lupa. Nanatiling nakatulala ang prinsesa sa nasaksihan habang si Luo Dong ay walang magawa at sumisigaw na imposible ang lahat ng iyon. Lumapit si Jiang Wang at may halong pangungot siya niyang tinanong kung kontento na ba ito sa lakas ng tinatawag niyang itinakwil na anak ng Luo clan. Nagmakaawa si Luo Dong para sa kanyang buhay, nangangakong hindi niya ipagsasabi ang nangyari. Ngunit may paghamak na sinagot siya ni Jiang Wang, tinanong kung sa tingin niya ay natatakot siya sa Luo clan, at idineklarang personal niyang bibisitahin ang mga ito bago siya magkaedad. Para sa ngayon, aniya, ay kukuha lang siya ng kaunting interes. Ipinunla niya ang gintong core ng enerhiya sa katawan ni Luo Dong. Nang tanungin ito ni Luo Dong sa takot kung ano ang ginawa niya, ipinaliwanag ni Jiang Wang na hindi siya likas na malupit dahil tinuruan siya ng kanyang ina ng awa. Bibigyan daw niya ito ng pagkakataong tumakbo at ipaalis ang gintong core sa kanyang ninuno bago matapos ang oras ng 3 insenso. Kung magtagumpay siya, maaari pa siyang mabuhay. Binalaan siya ng prinsesa na ang pagpapalaya kay Luo Dong ay magdudulot ng kapahamakan sa kanya at sa kanyang pamilya, ngunit kalmado lang nasagot ni Jiang Wang na hindi makakatakas ang magnanakaw na iyon. Tumakbo si Luo Dong habang sumisigaw ng pagbabanta ng paghihiganti at pagkawasak ng pamilya ni Jiang Wang. Habang kalmado lang na nagbilang si Jiang Wang mula 3, nang umabot siya sa 1, biglang sumabog sa malayo si Luo Dong. Ngumiti si Jiang Wang sa nagulat na prinsesa at sinabing nagbibiro lang siya tungkol sa awa at madalang siyang makinig sa kanyang ina. Kinumpirma ni Princess Xia Mingqian sa sarili niya na siya ang banal na anak ng Jiang clan. Naalala niya ang palaging pagsisisi ng kanyang ama dahil sa pagbuwag sa kasunduan sa kasal at naisip na baka pagkakataon itong itama ang pagkakamaling iyon. Magkasama silang pumunta sa lugar ng pagsabog. Minura ni Jiang Wang ang titulong Divine Child, sinabing malakas lang ang kanyang kultibasyon ng ipinanganak at nagdulot lamang ng kaunting kaguluhan. Tinanong siya ng prinsesa kung siya ba ang nagdulot ng Thunder Tribulation na kumalabog sa Secret Realm. Kalma niyang inamin na siya ang sanhi nito at napunta sa malungkot na buntong hininga dahil hindi niya inasahan na ang simpleng tribulation ay makakabutas sa tugatog ng Ancient Emperor Realm at magdudulot ng ganoong ingay. Idinagdag pa niya na naiinggit ang langit sa tunay na talento. Namangha ang prinsesa sa kanyang kapangyarihan at kumpiyansa, iniisip na mistulang isang sinaunang Diyos na bumaba sa mundo ang batang ito at nagtataka kung ano ang magiging anyo niya paglaki. Napagsabihan niya ang sarili dahil sa ganong pag-iisip. Napansin ni Jiang Wang ang kanyang pag-ibig at tinanong kung siya ba ay nagagalit. Nangumpisal siya na inilapit niya ito noon bilang pain para hulihin at alisin si Luo Dong. Tiniyak ng prinsesa na hindi siya maramo at hindi siya nagagalit, bagkus dapat siyang pasalamatan dahil tinulungan niya siyang alisin ang nakatagong banta. Nawala ang kabagalan sa puso ni Jiang Wang. Kilusan ng gabi sa tabing apoy, nagmuni-muni ang prinsesa tungkol sa mga chismis na ang Chilanson ng Zhang clan ay posibleng muling kapanganakan ng isang dakilang sinaunang emperador. Ngayon ay may batayan na ang chismis at namangha siya sa laki ng talento, pusong pag-iisip at galing sa pananalita ng bata, at napagtanto na kakaunti sa kanyang henerasyon ang makakasing husay sa kanya. Pinutol ni Jiang Wang ang kanyang pag-iisip at bumalik sa pag-arte ng inosenteng bata. Nagbiro siya kung sino ang magkakatipan kay Big Sister Xia balang araw,
na nagpaiinit sa kanya at nagulat siya sa kakaibang tanong. Biglang naging seryoso ang usapan. Binalaan siya ng prinsesa na hindi niya lubos na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon laban sa Luo clan. Ipinaliwanag niya na si Luo Dong ay mula sa kanilang tuwirang angkan at hindi papayag ang kanilang mga ninuno na hayaang matapos ito ng payapa. Binigyan din niya siya ng babala tungkol sa patibong na inihanda ng kanyang dinastiya at ng Luo clan sa labas ng Secret Realm. Nagmura si Zhang Wang at sumagot na papatayin niya si Luo Wangyo ng isang palm strike. Hinamon siya ng prinsesa at tinanong kung ano ang gagawin niya kapag dumating ang tunay na lakas ng Luo clan, dahil marami silang makapangyarihang eksperto. Binigyan siya ng prinsesa ng isang espiritual na kayamanan mula sa kanyang ama na maaaring magtago ng kanyang aura. Idiniin niyang tanggapin niya ito dahil tinulungan niya siya at maaaring hindi mananatiling kaaway ang Great Xia Dynasty. Tinanggap ni Jiang Wang ang regalo ngunit nilinaw niyang personal ang kanilang pagkakaibigan at wala siyang magandang loob sa kanilang dinastiya. Nangako siyang papatayin si General Wu Qi dahil sa paghamak sa kanyang ina at paglabag sa kanyang angkan. Sa isang nakakagulat na mungkahi, tinanong ng prinsesa kung ano ang mangyayari kung ipadadala nila kay Jiang Wang si Wu Qi.